Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Kabanata 31. Gitling-gitling-gitling. Kailangan kong makipagkita agad sa patriarka, may napakahalagang balita ako. Sigaw ni Jules Burton nang makita niya ang mga gwardya sa harap ng isang malaking gusali. Nakakarating siya mula sa tavern papunta sa opisina ng patriarka sa loob lamang ng ilang minuto, ngunit pakiramdam niya ay huli na siya ng maraming taon. Tumingin sa kanya ang isa sa mga gwardya na walang emosyon, may kinalaman ba ang mahalagang balita mo kay si Sir Burton? Paano mo nalaman? Namangha si Jules. Ang mahalagang balita mo ay hindi sapat na mahalaga. Umupo ka roon kasama ang iba, may dalang iba't ibang balita tungkol kay Caesar ang lahat bago ka pa, sabi ng gwardya at itinuro ang isang grupo ng mga tao, mga 20 sa kabuuan. Lahat ng ito, maaari ko bang malaman kung ano ang gagawin ng patriarka tungkol dito? Hindi mo kailangan mag-alala, Jules. Nasa pulong na ang patriarka kasama ang konseho ng pamilya upang pag-usapan ang balita at kung ano ang gagawin. Umupo ka na lang kasama nila. Maaaring tawagin ka ng patriarka. Iba't ibang balita ang dala ng karamihan sa kanila. May isa pang sumigaw na isang kamag-anak natin ang nakatulog sa isang diyosa at ang kanilang ina po ay pinangalanang si Sir Haha. Nagulat si Jules, ngunit sumunod siya sa sinabi ng gwardya at tahimik na umupo kasama ang mga nauna sa kanya. Gitling-gitling-gitling. Lahat kayo ay marahil narinig na ang balita, may naiisip ba kayo? Tanong ni Patriarka Brian Burton ng kalmado, ngunit may halong pananibik sa kanyang mga matang matanda. Tito, marahil ay kapareho lang ng pangalan, kung mayroon tayong ganoong tao, tiyak na mapapansin natin siya mula pagkabata. Sabi ng isang kalagitnaan ng edad na lalaki. Bakit hindi ito isang bastard na ipinanganak ng isa sa ating mga lalaki habang naglalakbay at iniwan siya? Isa rin itong posibilidad, mayroon tayong libu-libong lalaki sa ating pamilya at hindi ko rin ibinubukod na may ganitong pangyayari, talagang karaniwan ito. Sinasabi mo ba na tatanggapin na lang natin siya bilang isa sa atin? Paano kung ito ay isang patibong laban sa pamilya? Sino ang magtatangkang gumawa ng ganitong plano sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay sa inyo ng isang henyo, tanga mong matanda? Panipik tuldok panipik. Hindi tayo mawawala ng anuman kung makikipagkita lang at magtatanong tungkol sa kanya. Nagpatuloy ang pagtatalo sa mga miyembro ng konseho ng halos kalahating oras, nang marinig ang boses ng patriarka. Sapat na ang narinig ko, ipadala natin ang isang sugo kay si Sir Burton upang linawin ang duda, ngunit ang sugo ay dapat magpakita ng respeto at lakas sa parehong oras, dapat ipakita ang ating mabuting hangarin at pagpapahalaga sa kanya nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Mayroon bang nararapat na kandidato? Billy. Tama, ang ating pinakamahusay na harapan sa labas ng patriarka ay walang duda si Billy. Tumango ang lahat. Kung ganoon, ayos. Billy, inaasahan ko ang detalyadong ulat tungkol kay si Sir Burton sa harap ko sa loob ng ilang linggo. Hindi ko kayo bibiguin. Isang batang lalaki na nakatayo sa gilid ng silid ang yumuko at nawala. Gitling-gitling-gitling. Iikot ka ng kaunti sa kanan, at magaling na babae. Haha, natutuwa si Robin. Nakagawa na si Zora ng kanyang unang talisman 5 araw matapos ang kanyang pagpupulong sa duke. Kahit hindi siya bahagi ng pagguhit ng orihinal na kopya, ang panunood kay Robin na gumuhit ng 100 talisman ng sunod-sunod, kasama ang kanyang malakas na kaluluwa at pagsasanay sa pagguhit sa nakaraang mga buwan, ay naging madali para sa kanya ang pattern drawing. Bagamat umabot ng kalahating oras ang pagguhit ng pattern, at hindi niya ito maitagos sa loob ng balat, natuwa pa rin si Robin, baka hindi man ito nakatulong ngayon, tiyak na magiging malaking tulong siya sa hinaharap. Habang pinupuri niya si Zora, may narinig na boses mula sa labas, "Ako si Billy Burton, mula sa pamilya Burton sa Duchy ng Alton, narito ako upang iparating ang pagbati ng pamilya sa batang si Sir Burton at magkaroon ng karangalan na makilala siya." Billy,
Nagulat si Robin at tumalon patungo sa kanyang bintana, nakita ang kanyang matagal ng kaibigan sa harap ng bahay bilang numero 208, at sa unang tingin ay natukoy niya ang antas ni Billy, 21. Isang mahusay na antas para sa isang batang lalaki na higit isang siglo at kalahati pa ang edad. Sa kanyang orihinal na talento ay hindi niya ito maaabot sa kanyang buong buhay. Haha, Billy, sobrang tagal na. Halika na. Kumaway si Robin mula sa bintana. Namangha si Billy nang marinig ang pangalan niya sa ganoong palakaibigang paraan, sino ang makakakilala sa kanya sa Duchy ng Bradley. Ngunit nang lumingon siya at makita ang kamakaway sa kanya sa bintana ng kalapit na bahay, ikaw, 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 ikaw. Umakyat siya ng 2 hakbang pabalik ngunit pagkatapos ay sumulong ng 3 at kumurap ng mata na para bang sinusubukang alamin kung totoo ang kanyang nakikita. Haha, halika na, maliit na bastos. Matagal na tayong hindi nagkita pero mananatili ka lang roon at titingin sa akin. Ikaw, Rob. Hindi makatarungan, bata ka pa, hindi ka pa 14. Kahit na isang santo si Billy, hindi niya mapigilan ang emosyon. Halika at ipagpatuloy natin ang pag-uusap ng maayos. Cesar, bumili ka ng magandang alak at halika rin. Sumunod si Cesar na bumukas na ang pinto, opo, kuya. Tumulak siya patungo sa restaurant. Tiningnan ni Billy ang batang lalaki na tumatakbo sa harap niya pagkatapos ng utos ni Robin, ito ba ang Cesar na pinag-uusapan sa kaharian? Lahat ay nangyari ng mabilis at hindi maunawaan ni Billy ngunit nagpasya siyang lumapit sa batang nagkunwaring kakilala siya at hintayin si Cesar na bumalik. Gitling gitling gitling. Umupo ka, kumusta ka na sa mga nakaraang taon? Ngumiti si Robin. Huwag mo akong lokohin, mukha ka talagang kilala ko, pero ang taong iyon marahil ay matanda na o patay na, malungkot na sabi ni Billy. Hindi ako namatay agad, noong huli tayong naghiwalay sinabi ko sa iyo na iparating sa patriarka na magpa-practice muna ako, hindi ko sinabi na papatayin ko ang sarili ko. Isang mensahe. Ikaw, talagang Robin. Namangha si Billy. At sino pa? Tumawa si Robin. Robin. Niyakap ni Billy ng mahigpit, tinitingnan ang mukha niya, anong nangyari sa iyo? Paano posible na hindi ka tumanda? Hindi, tila mas bata ka pa. Nakahanap ako ng magandang cream para sa balat, gusto mo ba para sa puwet mo? Biro ni Robin habang hawak pa rin ang pisngi ng kaibigan. Hindi mo ito dapat tinatawanan. Sabihin mo kahit paano ang tungkol sa iyong pagsasanay, nasa 10 antas ka noon, ngayon nasa 5 antas ka. Huwag mong sayangin ang oras sa mga tanong na hindi mo magugustuhan ang sagot. Basta alam mo, ako si Robin sa dugo at laman. Hindi mo ba maipapaliwanag kung saan ka nagpunta sa mga nakaraang taon? Labis akong nag-alala sa iyo, huminto si Billy at naupo sa harap ni Robin. Sinabi ni Robin na pupunta siya sa pag-aaral ng mga batas ng langit, at iyon nga ang nangyari. Nais pa sanang magtanong ni Billy, nang pumasok si Cesar na may dalang bote ng alak, pasensya na, Robin, may gagawin lang po ako, matapos nito ay ipagpapatuloy natin ang usapan. Tumayo siya at inilagay ang bote sa mesa, Ginoo. Cesar, huwag ka nang mag-abala. Mula ako sa malayo upang makausap ka sandali. Maaari ba kitang makausap ng ilang minuto? Kabanata 32. Gitling gitling gitling. Tumingin si Cesar kay Billy mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay tahimik na lumapit at tumayo sa likod ni Robin, hindi ko alam kung sino ka. Kung may gusto kang iparating, kausapin mo ang aking kuya. Panipi tuldok tuldok tuldok. Ano? Kailan ka nagkaroon ng nakababatang kapatid? Nagulat si Billy at lumingon kay Robin. Well, technical na siya ay aking ampon, pero magiging weird kung tatawag siya sa akin na daddy, habang ganito ang itsura ko, hindi ba? Napangiti si Robin. Ang ampon mo pala, ang binatang nagpahanga sa buong kaharian ay, ang ampon mo. Hey, bakit ka nagulat? Hindi ba't ginawa ko rin ang parehong bagay noong aking edad? Ang mansanas ay hindi malayo sa punong kinaltanan haha. Hey alternasyon talagang maswerte ang pamilya Burton na ikaw ang kanilang anak, pero malas din sa parehong pagkakataon. Robin, bakit ka nandito sa institusyon ni Bradley? Ito ba ang paraan mo para lumayo sa amin?
Ano ba ang nagawa namin sa iyo para karapat-dapat ka sa ganito? Panipi tuldok-tuldok-tuldok. At naiintindihan ko ba na si Cesar ay tatahakin ang parehong landas na pinili mo at wala nang kinalaman sa amin? Shook ni Billy ang ulo at umupo, tinanggap na niya ang pagkatalo sa kanyang misyon. Bakit ka nagsasalita na parang sumuko na ako sa pamilya? Hindi ka ba sumuko? Siyempre hindi. Gusto ko lang talagang mabuhay sa paraang gusto ko at mag-iwan ng marka sa kasaysayan ng mundo. Ngayon na nagawa ko na ang gusto ko, wala akong problema kung makikipag-ugnayan muli sa pamilya, pero, kalimutan mo na ang apelyido kong Burton bago iyon mangyari, sabi ni Robin. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo? Hindi ba malinaw? Nawala ang masayahing ngiti ni Robin at naging seryoso, ibig kong sabihin, tutulungan ko kayo bilang partner. Ayoko nang may lalapit sa akin na magkwento tungkol sa pagmamahal sa pamilya at iba pang BS para subukang kunin ang higit pang benepisyo mula sa akin. Depende sa aking mood at kasiyahan sa inyong aksyon, gagawin ko ang sarili kong desisyon. Tanging pangako ko lang ay isa sa alang-alang ko muna ang pamilya kung may higit sa isang pagpipilian. Nagsimulang minus si Billy sa dating kaibigan. Nakakaapekto na ba ang matagal na pag-iisa sa kanyang isip? May paggalang, ano ang nagbigay sa iyo ng karapatang magkaroon ng ganitong relasyon? Kalma ngunit puno ng galit na tanong ni Billy. Hindi na sumagot si Robin, tinuro lang niya si Zara para kumuha ng isang bagay. Lahat ay naghintay hanggang bumalik siya na may dalang dalawang talismans, isa ay pula na may logo ng apoy at may numerong 6, at ang isa naman ay madilim na may logo ng itim na bola at nakasulat 5S. Tumingin si Billy sa parehong talismans nang pumasok si Zara, agad niyang naging seryoso, may enerhiya sa loob ng mga ito. Kinuha ni Robin ang dalawang talismans mula kay Zara at itinapon kay Billy, dalhin mo ito sa isang bakanteng lugar sa labas ng lungsod, siguraduhin na mag-isa ka, pagkatapos ay ipasa mo ang iyong enerhiya at gawin ang mga seal hanggang ma-activate ang kapangyarihan. Pagkatapos ay tinuruan siya ni Robin kung paano i-seal ang Fire Talisman at Darkness Talisman. Sa kasalukuyang lakas mo, nagtitiwala akong hindi ka maaabala, kaya't ititigil na natin ang pag-uusap hanggang sa bumalik ka. Pagkatapos ay tinuro ni Robin ang exit. Hindi alam ni Billy kung ano ito, pero mukhang mahalaga. Hindi siya nagsalita at tahimik na nawala. Gitling gitling gitling. Basahin ang alak, ungrateful na bagay, dinala mo ba ito para panoorin lang namin? Sigaw ni Robin kay Cesar. Darating. Pagkatapos ininom nila ni Robin at Cesar ang dalawang baso. Ano yan? Ano ba yun? Isang natatakot na tinig mula sa labas habang biglang lumitaw si Billy, pawisan, may mga paso sa kanyang damit at kilay. Kamusta? Napangiti si Robin. Putang ina, bakit hindi mo sinabi na itapon ko ang pulang balat bago i-activate ang seal? Haha, para mas ma-judge mo ang kapangyarihan nito. Sa level mo, hindi ka masyadong masasaktan, di ba? Ngayon, sabihin mo, ano ang iniisip mo? Ang kahanga-hanga. Ang pulang balat ay nagbubuga ng pagsabog na may kapangyarihan ng isang level 6 na cultivator, at ang explosive firepower at malawak na saklaw ay maraming gamit, lalo na kung ma-activate remotely gamit ang hand seal. Maaaring gamitin sa traps o ibenta sa mga kabataan para protektahan ang sarili, hindi, kahit saints ay pwede. Magagamit ito para mag-distract ng kaaway o panghuling suntok kung pareho ng malapit sa kamatayan ang kalaban. Pero ang itim na, tinago ako ng 5 buong segundo. Sa bilis ko, maraming magagawa sa 5 segundo, hindi, kahit 1 segundo ay sapat na para sa assassination attempt o surprise attack. Paano posible na mayroon ka ng ganitong bagay? Hindi mapigilan ni Billy ang sarili, hindi pa tuluyang maunawaan ng kanyang isip ang nangyari, ganitong teknolohiya ay hindi pa dapat umiiral. Ito ang talismans ng apoy at kadiliman, mga laruan kung ginawa kamakailan. Ano sa tingin mo, Billy, kwalipikado ba akong maging partner ng pamilya? Ngayon seryoso na lang ang iniisip ni Billy, partner lang. Sa kapalit ng ilang darkness talismans, handa pang personal na halikan ng patriarch, literal.
Ilang talismans ang kaya mong gawin sa loob ng isang taon, at magkano ang isa? Tanong ni Billy, halos wala siyang inaasahan, kung sabihin ng iba na kaya lang gumawa ng isa sa loob ng ilang taon, hindi siya magdududa, sobrang advanced ng mga bagay na ito. Isang taon. Hehe. Nakipagdeal ako sa Duke of Bradley na ibenta sa kanya ang 100 fire talismans bawat buwan sa halagang 20 gold coins bawat isa, pero dahil pamilya ka, bibigyan kita ng priority. Paano kung 150 fire runes bawat buwan sa halagang 15 gold coins? Napapikit si Billy sa narinig, hindi makapaniwala, pwede pala ay mas produce ang mga talisman sa ganitong murang presyo. Kung maipapasa ito, pwede nang ipamahagi ng pamilya sa kanilang sariling hukbo at gamitin sa digmaan. Sa isang taon, magkakaroon ng 1,800 fire talismans, kung lilito ito sa battlefield. Ang pangarap na ay upgrade ang lupa at titulo ng pamilya, hindi na pangarap. Huminga ng malalim si Billy para kalmayan ang sarili at tanong, paano naman ang darkness talismans? Iyan ang problema, ang dark runes ay mas mahirap gawin at mas mahal, kahit si Duke Galon Bradley ay hindi pa alam ang existence nila. Nagsimulang haplasan ni Robin ang kanyang noo. Naging sobrang kinakabahan si Billy, tiyak na mas kapaki-pakinabang ang darkness talismans sa mga higher level cultivators kaysa fire talismans. Sa tingin ko kaya kung gumawa ng 5 talismans bawat buwan ng ganitong uri, at bawat isa ay nagkakahalaga ng 100 gold coins, paano? Ano? Deal. Halos tumalon si Billy sa sobrang tuwa, kahit isa o dalawang talismans lang sa kanyang buhay ay sapat na para mapasaya siya, pero inaalok ni Robin ang 60 bawat taon, at mura pa. Ito ay literal na pagbili ng pagkakataon para pumatay ng high-ranking officers ng kaaway gamit lang ang 100 coins. Kabanata 33. Sang-ayon tayo sa kasunduan. Tama, dumating ka para kay Caesar. Sabihin mo sa akin ng tapat, ano ba talaga ang gusto ng pamilya sa kanya? Maaari kang maging kampante, siya ang iyong ampon, paano namin siya kukunin mula sa iyo? Sapat na ang mga talisman na ito para mailagay ka sa mataas na posisyon sa pamilya at walang makakapagpahirap sa inyo ni siya, pangako ni Billy. Sabihin mo na lang ang alok. Panipi tuldok. Kung siya ay kabilang sa aming dugo, bibigyan ko siya ng proteksyon at resources kapalit ng paglilingkod sa ilalim ng Burton family banner. Sang-ayon ako. Hindi makapaniwala si Billy sa kanyang narinig. Sabi ko, sang-ayon ako. Wala namang pakinabang kay Caesar na umupo lang sa tabi ko na nakadungaw ang kamay sa pisngi niya. Dalhin mo siya, bigyan ng maayos at matatag na allowance, ipasali sa mga kompetisyon at ilagay sa mga mapanganib na lugar, mas mabuti pang ipasok siya sa mga digmaan para makilala at madagdagan ang karanasan niya. Pero, ito ay may kondisyon na huwag mong pabayaan ang kanyang pag-iisa kahit saglit lang. Billy, kung mamatay o masugatan ang anak ko habang kasama mo siya, hindi mo magugustuhan ang aking reaksyon, seryosong sinabi ni Robin. Isang kakaibang pagbabanto mula sa isang teenager na nasa ika-5 level, ngunit matapos makita ang kakayahan ng mga talisman, kinailangan ni Billy na seryosohin ito. Sige, asahan mo, magtatalaga kami ng isa sa aming mga dakilang tiyo para protektahan siya palagi, kung tatanggihan sila, ako mismo ang magpoprotekta sa kanya. Ito ay hindi simpleng pangako. Si Billy ay isang malakas na kandidato bilang susunod na patriarka at may mahahalagang tungkulin, kaya hindi papayagan ng patriarka na isuko niya ang lahat ng trabaho para lang sundan si Caesar, malamang magtatalaga siya ng mas malakas na tao kaysa kay Billy para sa tungkuling iyon. Maganda, mukhang walang problema. Caesar, ito si Billy Burton, pinsan ko at kaibigan ko, at iyon ang magiging tiyuhin mo, dadalhin ka niya sa Burton family para palawakin ang iyong kaalaman, sundin mo ang kanyang mga utos. Panipi tuldok. Opo, tumanggo si Caesar nang walang gana. Maganda. Inaasahan ko ang ilang epikong balita tungkol sa iyo, at tama, Billy, itago muna ang talisman, maaari mo lang sabihin sa patriarka at sa pinakaimportanteng matatanda sa pamilya, at hindi mo rin ito pwedeng ibunyag sa digmaan hanggat hindi ko sinasabi. Ano? Bakit?
Malalaman ng mundo ang pagkakaroon nito sa tamang panahon, magdudulot ito ng malaking bagyo sa unang pagkakataon, hindi pa ako handa, bigyan mo ako ng panahon para tamasahin ang kapayapaan habang ito ay naruroon, tawa ni Robin. Sige nga, tumango si Billy. May iba ka pa bang utos? Ipadala lang ang kahit sinong tiyo na kilala ko tuwing unang buwan para kunin ang talisman at ibigay ang pera ko. Opo, naiintindihan. Fair na, Caesar. Tumayo si Billy, ngunit huminto bago umalis. Narinig niya ang hinta. Lumiko siya paarap kay Robin, may kailangan ka pa ba? Panipi tuldok. Paano siya namatay? Sa wakas nahanap ni Robin ang lakas ng loob para tanungin. Naiintindihan agad ni Billy ang tinutukoy niya, ang ama niya. Matanda na ang lalaki nang umalis si Robin at dahil sa kanyang talento, imposibleng umabot sa level 11, nasangkot siya sa isang bar fight mga 40 taon na ang nakalipas, dahil sa ilang barya, at nasaksak hanggang mamatay. Panipi tuldok. Tama lang siguro, sabi ni Robin na may halong emosyon. Gusto mo bang malaman ang tungkol sa ina mo, mga kapatid sa ama at iba pa? Hindi na kailangan, alam ko na ang kailangan kong malaman, pwede ka nang umalis. Robin, marami ka nang nagbago, pero sa tingin ko, mabuti ang pagbabago, masaya ako para sa iyo, sabi ni Billy bago tahimik na lumabas, at sumunod si Caesar matapos yakapin si Robin ng huling beses. Panipi tuldok. Nagbago ba ako? Baka ito talaga ang aking personalidad, hindi ko lang ito naipakita dahil kulang ako sa lakas o passion, ano sa tingin mo, Zora? Tumaas ang balikat ng nakatayo na babae at iniunat ang ibabang labi niya. Gitling. Sa mga sumunod na araw, abala si Robin sa pagtulong kay Zora gumawa ng talisman magdamag. Gusto niyang tapusin ang mga order para sa susunod na ilang buwan upang maipadala ito sa unang araw ng bawat buwan at hindi na maabala pa. Lumipas ang 20 araw, naipadala na ang unang order sa 2 pamilya, at nakahanda na rin ang mga order para sa susunod na 5 buwan. Noong araw na iyon, matapos gawin ang huling talisman, tinawag niya si Pian. Pian, libre ako ngayon at gusto kong tuklasin pa ang mga batas ng mundo kaya magsisimula akong gumawa ng teknik para sa isa pang pangunahing batas, aling pangunahing batas ang gusto mo? Ako, lumingon si Pian sa ilalim ng kanyang maskara. Kaya ba niyang makamit ang lakas na nakita niya kay Caesar? Ang lakas na nagpasikat sa kanya sa buong kaharian. Oo, ikaw, pero pumili ka na agad, magsisimula ako sa aking pagkakulong kaagad. Panipi tuldok. Matagal ko nang hinahangaan ang landas ng hangin, sabi ni Bayan. Ang hangin. Talaga, maaari mong piliin ang kahit anong batas ngunit pinili mo ang hangin. Sambit ni Robin. Narinig ko na ang Wind Emperor ay napakabilis at kayang gumawa ng bagyo kapag nagalit. Siya ang bayani ko noong bata pa ako, sabi ni Pian habang kinukulot ang ulo niya. Galing ka sa Lying Water Kingdom, inaasahan kong hihilingin mo ang Water Major Law, o sasabihin mong hinahangaan mo ang Water Emperor, pero hangin. Haha, interesting, ayos lang, hangin ay hindi rin masama, makakamit natin ito para sa iyo. Ipinahawak ni Robin ang kanyang kamay sa balikat ni Pian at pumunta sa kanyang kwarto para maghanda. 2 araw ang lumipas bago siya lumabas at iniutos kay Zora na dalhin ang pagkain at inumin kay Theo sa ilalim ng kanyang pinto at tapusin ang training para mapabilis ang paggawa ng talisman sa araw, habang dinala niya si Pian, na may dalang malaking bag sa likod, at tahimik na umalis. Ang destinasyon ay ilang lugar na puno ng landas ng hangin, tulad ng makikipot na lambak na daanan ng hangin, o mataas na bundok. Tulad ng apoy at kadiliman, iba-iba rin ang pattern ng hangin depende sa lugar. Ang pattern ng pangunahing batas ng hangin ay halos ganap na konektado sa galaw ng mga partikulo, at ang mga galaw na ito ay madaling maapektuhan ng heograpiya. Nagpatuloy si Robin sa pagmonitor at paglipat mula sa isang lugar patungo sa iba sa loob ng 4 na buwan bago tuluyang nagdesisyon na sapat na ang nakolekta niya at dinala si Pian pabalik sa institusyon. Sa panahong ito, nakatamo siya ng 6 na lebel nang hindi man lang sinusubukan. Pagbalik niya, natagpuan niyang gumawa si Zora ng karagdagang 2 buwang talisman ng mag-isa,
mas mabilis na ang kanyang produksyon ngayon. Tinanong niya kung ano ang nangyari habang wala sila at nalaman na naipadala na ni Zora ang buwanang order sa dalawang pamilya at natanggap ang bayad ng walang problema. At si Theo ay hindi pa lumalabas, ngunit hindi siya nag-alala, alam niya kung gaano kahirap ang mag-practice ng Perfect Law of Darkness. Kian, magpapahinga muna ako para isulat ang Perfect Wind Technique para sa iyo, mag-focus sa iyong training para mabilis na tumaas ang level mo at alagaan ang bahay kasama ang iyong kapatid. Malinaw naman na mahusay ang ginawa niya habang wala tayo, sabi niya at umakyat sa kanyang kwarto upang kumpletuhin ang Perfect Major Law Technique number 3 sa halos 2 taon. Medyo kulang sa 1 buwan ang nakalipas mula nang magsimula si Robin ng kanyang pagsasarili, at kahit na mas kaunti na ang oras na kailangan niya ngayon upang buuin ang isang pangunahing batas at isulat ang kanyang teknik sa cultivation, nanatili pa rin ang hirap ng proseso, nagsasanay pa rin siya rito. Ngayon, sa wakas, natapos niya ang teknik. Nang lumabas siya ng kanyang silid, nakita niya si Theo na ngayon ay umabot na sa 8th antas na nakaluhod sa harap ng pinto. Nakapikit ang mga mata at mahina ang paghinga, natutulog siya. Gaano ka nakatagal nakaluhod dito? Nagulat si Robin. Bamulong si Theo nang makita si Robin sa harap niya at lalo pang ibinaba ang kanyang ulo. Mga 4 na araw na siya nandyan, paliwanag ni Zora. Tumayo ka na, gago. Ayokong magluhod ka bilang pasasalamat, kailangan mong magsikap para sa akin. Dahan-dahan niyang pinapalo ang noo ni Theo. Zara, nasaan ang kapatid mo? Nasa pagsasarili siya upang mabilis na pataasin ang kanyang antas gaya ng iniutos mo, kuya. Tawagin mo siya, May. Ibibigay ako sa kanya, tumanggo si Robin, pagkatapos ay umupo sa sofa, hawak ang isang malaking aklat at 2 maliliit. Hindi nagtagal, pumasok si Pian sa silid at bahagyang yumuko kay Robin, bago siya pinahintulutang umupo sa tabi niya, pagkatapos ay muling tumingin kay Theo. Theo, sigurado akong marami kang natutunan sa iyong pagsasarili, bakit hindi mo ipakita sa amin ang ilang bagay? Ngumingiti si Robin. Tumanggo si Theo bilang pagsang-ayon, at bago pa niya tuluyang itaas ang kanyang ulo, nawala siya. Ano? Nagulat si Pian at nagsimulang amuyin ang paligid, nawala siya, hindi lang sa hitsura, pati ang lahat tungkol sa kanya ay nawala. Man, magaling, tumanggo si Robin. Bahagi ito ng teknik na isinulat niya para kay Theo, at syempre, alam niya ito ng mabuti. Tinawag itong perpektong hindi nakikita kung saan ang dilim ay sumasakop sa paligid ng katawan upang walang tunog, liwanag, o amoy ang makalabas, parang wala. Mas malakas si Theo sa pakiramdam na parang may iba sa paligid. Ano pa ang na-master mo? Bagamat nasa stealth mode pa si Theo, sinundan siya ni Robin ng mata bawat hakbang hanggang sa makarating siya sa mesa, na labis na nagulat si Theo at lalong humanga kay Robin. Pagdating niya, kinuha niya ang isang tasa at iniangat ito, na nakita ni Zara at Pian, ngunit pagkatapos, nawala rin ang tasa. Tumanggo si Robin nang makita ito, perpektong lunok, magaling. Paano naman ang shadow mobility? Kinansela ni Theo ang kanyang invisibility at lumitaw sa harap nila, ngunit bigla siyang parang hinayla papunta sa anino ng mesa at muling nawala. Iba ito sa perpektong hindi nakikita na ginamit niya dati. Sa perpektong invisibility, ginagamit niya ang batas ng dilim upang gumawa ng hadlang sa paligid ng kanyang katawan kahit saan at kahit kailan. Sa shadow teleportation, maaari lamang itong gamitin sa mga lugar na maraming anino, ngunit mas madali itong gumalaw at makapagsagawan ng sorpresa. Dark scope? Tanong ni Robin. Muling lumitaw si Theo ngunit agad na nawala. Sa pagkakataong ito, ang kanilang paligid ay naglaho kasama niya sa kumpletong kadiliman, na halos hindi mo makita kahit ang iyong ilong. Ipinagpatuloy ni Robin ang pagtatanong tungkol sa iba pang kakayahan bago siya humanga, napakahusay. Mas maganda talagang makita ang mga teknik na ito kaysa isulat lang. Talagang astig ang perpektong batas ng dilim, siguro kailangan ko ring mag-practice ng ilan sa kanila. Hintay. Ihinigas ni Robin ang maliit na aklat kay Theo. Ito ay isang teknik sa kultibasyon ng enerhiya na nakatuon sa daan ng dilim. Mas makakabuti ito para sa iyo kaysa sa ginagamit mo ngayon.
Tinanggap ni Theo ito ng mahinahon at yumuko muli, kahit na ang ideya ng mas mahusay na teknik sa cultivation ay nakapagpaalab sa kanya sa loob, mas anay na siya sa ganitong bagay mula sa kanyang guro. Ano pa ba ang mas nakakagulat kaysa sa pangunahing batas ng dilim na hindi nalutas ng lahat ng mga pantas sa kasaysayan? Kian, ikaw naman, sa aklat na ito makikita mo ang perpektong teknik ng pangunahing batas ng hangin, at ang booklet ay may teknik sa enerhiya batay sa daan ng hangin, sana'y magamit mo ng mabuti. Inabot ni Robin ang dalawang aklat kay Pian. Alam ni Pian ang kahalagahan ng hawak niya. Nakita niya ang sobrang kapangyarihan ni Caesar at ang agarang panganib ng kamatayan sa bawat galaw ni Theo, kaya alam niyang kahit ano na manggagaling sa batang ito na mas bata pa sa kanya ay ituturing na kayamanang panlupa. Panginoon ko, hindi ba kayo natatakot na baka ailik namin ni Theo ang inyong pamana? Nagtipon ng lakas ng loob si Pian at tinanong ang nasa isip niya. Si Theo rin ay nakatingin kay Robin, na paulit-ulit na nag-iisip tungkol dito sa nakalipas na mga buwan habang pinag-aaralan ang kahangahangang teknik sa batas. Matalino, kayo sa bagay na ito, kaya ko kayo pinili mula sa simula. Kung mangyari man ito, kaya kung patayin ang traidor sa isa o ibang paraan. Hindi, sino man ang tatanggap ng aking gawa ay siya ring papatayin ka upang mas mapalapit sa akin. Pero pansamantalang itabi natin ito at mag-focus sa pangkalahatang pananaw. Ano sa tingin mo kung may isa sa mga teknik ang mailabas? Sa tingin mo palalakasan ko kayo para lang masiyahan ang sarili ko. Ito ay simula pa lamang, at ang pangarap ko ay maipamahagi ang aking pamana sa buong mundo, sa tamang panahon. Pangarap ko na balang araw ay kayang abutin ng tatlo ninyong higit pa sa hangganan ng pantas at bumuo ng sariling puwersa upang dominahin ang buong mundo, doon ko lang ipapamahagi ang mga teknik at palalakasan ang natitirang mundo, kapag nasa tuktok na kayo. Sabihin mo sa akin, Pian, sino ang masasaktan kung malik ang aking mga teknik ngayon? Nang marinig ni Pian ito, namangha siya, zakupan ang mundo. Wala dapat na may lakas ng loob na magsabi ng ganitong salita, kahit ang mga dakilang emperador. Pero, mas malakas na kami ngayon kaysa sa mga emperador noong aming edad. At pagkatapos mabuo ang aming haligi mula sa mga batas na ito, magiging mas malakas kami sa bawat hakbang, kung magtatrabaho kami sa ilalim ng parehong guro, magiging mahirap ba makamit ang pangarap na ito? Nang makita ni Theo ang pagkawala ng isip ni Pian, pinatamaan niya ito sa likod ng ulo, at nang makabawi ito, yumuko, tanong lamang iyon, Panginoon. Huwag kayong magalit, ang Pian na ito ay magtatrabaho lamang upang mapasaya kayo. Alam kong gagawin mo. Simulan mo na ang iyong pagsasanay, huwag mo akong ipakita ang mukha mo bago mo mamaster ang batas at maabot ang ikawalong antas. Naunawaan. Kinuha ni Pian ang dalawang aklat at muli itong yumuko bago nagtungo sa kanyang silid. Kabanata 35. Yan alternasyon Theo, lalabas ako maglakad, malinaw namang libre ka kasi nakaluhod ka buong oras na ito, samahan mo ako, sabi ni Robin at direktang lumabas. Si Theo ay agad na humabol at naglakad sa likod niya na parang anino. Hinulaan ni Theo na pupunta si Robin sa kanyang paboritong kainan para magdiwang gaya ng dati, ngunit ngayong nabasa at na-master na niya ang teknik ni Robin, alam na niya kung gaano kahirap gumawa ng masarap na pagkain matapos gumawa ng bawat nakakasabog na teknik, talagang hindi patas para sa kanya. O baka pupunta siya sa mga slave platforms para humanap ng isa pang maswerteng lalaki na susuporta sa kanyang maliit na espesyal na puwersa. Nang ibunyag ni Robin ang kanyang plano para sa kanila, naging sigurado siya na hindi ito titigil sa tatlo lamang. Ngunit nagulat siya nang pumunta sila sa ibang direksyon ngayon, matapos maglakad ng ilang minuto, natagpuan ni Theo ang kanyang sarili sa harap ng isang malaking tindahan na may banner na nakasulat Phil's Corner, ngunit nakasarado ang pinto. Napansin ni Robin na kakaiba ito. Ang isang Phil's store na ganito kadakila ay hindi dapat sarado sa gitna ng araw. Ngunit nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang karamihan sa mga malalaking tindahan sa paligid ay sarado rin. Anong nangyayari dito? Magandang umaga, Tito, bakit marami ang tindahan na sarado ngayon? Tanong ni Robin sa isa sa mga maliliit na tindahan.
Magandang umaga, batang lalaki, hindi mo ba alam? Ngayon ang Great Bradley Auction, nangyayari ito kada taon at lahat ng mga ngalakal sa Duchy ay pupunta rito upang makakuha ng bagay na magpapalakas ng kanilang negosyo, at lahat ng sentro ng kapangyarihan ay umaasa ring makakita ng bagay na magpapalakas sa kanila. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga simbolo ng Duchy. Sagot ng matanda na may ngiti. Auction. Alam mo ba kung saan ito matatagpuan? Oo, nasa pinakamalapit na kalye sa Ducal Palace. Pagdating mo doon, agad mo itong makikilala. Salamat. Pasalamat ni Robin at tumungo sa kanyang bagong destinasyon. Gitling gitling gitling. Sa harap ng isang napakalaking at marangyang gusali, nakatayo si Robin at pinagmamasdan ito. Napapalibutan ito ng mga gwardya. Karamihan sa kanila ay nasa ika-12 na antas at isa ay nasa ika-15 na antas. Malinaw na hindi sila alipin kundi mga elite na sundalo. Ang mga mayayamang mga ngalakal, makapangyarihang tao, at mataas na opisyal ay dumadagsa sa gusali na may mag-agarang kasuotan at kaakit-akit na kababaihan sa kanilang mga bisig, tiyak na ito ang auction site. Tahimik na pumasok si Robin sa likod ng mga tao hanggang sa isang gwardya ang humadlang sa kanya, hinto. Saan mo iniisip na pupunta ka? Sa loob ng auction house, syempre. Ngumiti si Robin. Tiningnan siya ng gwardya mula ulo hanggang paa at napansin na siya ay isang 14 na taong gulang at nasa ika-6 na antas, bahagyang higit sa karaniwan para sa anak ng mga maharlika, kaya medyo lamambot ang kanyang tono. Hindi namin pwedeng palaging papasukin ang lahat dahil limitado ang lugar, pero kung may imbitasyon ka o rekomendasyon, pwede kitang papasukin. Rekomendasyon, nandoon ba si Lady Mila Bradley? Nagulat ang gwardya sa tanong. Oo. Ipaalam mo sa kanya na si Robin Burton ay nais pumasok, sigurado akong papayagan niya ito. Kinitil ng gwardya ang kakaibang ngiti ng binata, sana alam mo ang ginagawa mo, o kung hindi. Pagkatapos ay tumawag siya ng isa pang gwardya, ipinaliwanag ang mensahe, at pinuntahan si Lady Mila para sa kanyang opinyon. Hindi nagtagal, bumalik ang gwardya at may bahagyang pagbabalik ukong, inaanyayahan ka ni Lady Mila sa kanyang pribadong silid sa upper class. Ang gwardya na huminto kay Robin ay yumuko rin at mabilis na umatras. Mas marangya pa ang loob ng gusali kaysa sa labas. Isang malaking bulwagan tulad ng teatro na puno ng marangyang upuan. Sa itaas, may mga pribadong saradong silid na may maliit na bintana na nakaharap sa bulwagan. Pagkalipas ng 1 minuto ng paglalakad, dinala si Robin sa isa sa mga silid, kung saan nakita niya si Mila na nakaupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang bulwagan. Kahit pumasok si Robin, hindi siya lumingon, pinagmamasdan pa rin niya ang bulwagan at sinabi, hindi ko inakala na isang kakaibang nilalang tulad mo ay dadalo sa ganitong kaganapan. Haha, tama ka, nagkataon lang na pumili ako ng araw na ito para pumunta sa tindahan ngunit narinig ko na narito ang may-ari, kaya naisip kong tingnan kung ano ang nangyayari. Alternasyon, ngumiti si Robin at umupo sa tabi ni Mila, pagkatapos ay nagtanong, kumusta si Caesar? Hey Alternasyon, tanungin mo ang pamilya mo, bakit mo iniisip na alam ko ang sagot? Sabi ni Mila, kung hindi mo susubaybayan ang kilos ng isang taong kasing halaga ni Caesar, tanga ka, at ayaw kong makisangkot sa mga tanga. Ikaw, bakit ka nakikipag-usap sa akin nang walang takot? Hindi mo ba alam kung gaano ako kalakas? Galit na tanong ni Mila, sino pa sa Duchy, o sa buong kaharian ang makakapagsalita sa kanya ng ganito? Hehe, pwede kong pumili ng sinuman sa kalye at gawing mas malakas kaysa sa iyo, basta may sapat na oras, naniniwala ka ba? Sabi ni Robin, parang shrug. At least mas matanda pa rin ako ng ilang buwan kaysa sa iyo, igalang mo ako. Isang napakaabang na pahayag, ngunit wala siyang maibigay na tugon. Si Caesar ang pinakasimpleng halimbawa na hindi siya nagbibiro. Pangalawa, ginawa niya ang kamanghamanghang hindi pa nagagawa na fire talisman, at muling nakuha ang kanyang katawan ng binata, kaya hindi na niya matuturing si Robin bilang mas mababa sa kanya dahil lamang sa lakas. Hey! Pareho tayong papalapit sa 150 taon, ano ang kaibahan ng ilang buwan? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Tumawa si Robin.
Huwag kang magsalita na. Para akong matandang bruha. 150 taon ay bata pa rin sa mundo ng cultivation. Sa anumang kaso, walang dapat ipag-alala tungkol kay Cesar, tinanggap siya sa pamilya Burton bilang bayani. Isang malaking salo-salo ang ginawa sa Jura City, dinaluhan ng lahat ng anak ng Burtons upang makilala ang kanilang bagong miyembro. Mahaba ang gabi, lalo na nang ipahayag ng patriarka na si Cesar ay iyong adoptibong anak at ikaw ang nag-train sa kanya. Ang buong salo-salo ay nabighani nang marinig ang iyong pangalan bago sumabog ang napakalakas na palakpakan mula sa bawat isa, na parang naging duke na agad ang pamilya. Hehe, dapat nakita mo ito. Ang ilan ay nagpasalamat sa kanilang Diyos matapos makatiyak na malapit si Cesar sa kanila at lalaban sa kanilang ngalan kahit wala siyang dugo sa pamilya. Ang mga matanda ay sumigaw na tanging isang henyo tulad ni Robin ang makakapagsanay kay Cesar, at ang mga kabataan na hindi nakasaksi ng iyong panahon ay nagsimulang magtanong tungkol sa iyo, ngunit binaliwala sila ng mga nakatatanda at tinawag kang numero 1 henyo sa buong kaharian noong panahon mo at umalis ka upang pag-aralan ang katotohanan ng universo, at tinuruan mo si Cesar para sa kapakinabangan ng pamilya. Sa kabuuan, tinatrato ang iyong anak na parang hiyas, at ang iyong pangalan ay muling nakuha ang prestihiyo sa pamilya, mula sa pagiging taksil na anak, naging isang alamat ka. Para lang sa isang batang henyo. Higit pa ito sa inaasahan, sobra pa nga, mukhang hindi maganda ang kalagayan ng pamilya nitong mga nakaraang araw, nakasimangot si Robin, ang napakalaking pagtanggap kay Cesar ay hindi siya pinapakalma. Siyempre hindi maganda. Pero hindi ito nangyari ngayon lang o kahapon, ang pamilyang Burton ay hindi nakapagmulta ng kahit isang mataas na antas na saint sa loob ng daan-daang taon, kahit ang kasalukuyang patriarka mo na si Earl Brian ay nasa level 25 pa rin, katamtamang antas ng saint katulad ko. Kung walang malakas na saint na pamumuno sa pamilya, patuloy na gagalawin ng mga karatig pamilya ang inyong teritoryo, ganoon lang kasimple. At ito ang nangyayari sa mga Burton sa loob ng maraming taon. Inaagaw nila ang mga mina at lungsod, kinukuha ang mga lupa para palakihin ang sarili nilang kapangyarihan. Sa katunayan, bawat taon, 12-dosenang o kahit daan-daan ang namamatay mula sa pamilyang Burton. Mga pagsalakay at pananakop mula sa mga karatig pamilya. Hindi ba tayong lahat ay nasasakupan ng kaharian ng Black Sun? Mataas na itinaas ni Robin ang kanyang mga kilay, hindi niya gaanong iniintindi ang sitwasyon ng pamilya noong bahagi pa siya nito. Hehe, alternasyon, sino na ang hanggal ngayon? Ang lupaing makokontrol ng pamilya ay nakadepende sa lakas ng kanilang hukbo. Akala mo ba ibinibigay ng pamilya ng hari ang mga lupa sa mga mahal nila? Hindi. Bawat linggo, may maliliit na laban o kahit maliit na digmaan sa kaharian, karamihan para makakuha ng bagong lupa mula sa kapitbahay, paliwanag ni Mila na para bang normal lang ito. Ito, hindi ba't ibig sabihin nito ay laging may digmaan sa loob ng kaharian? Bakit hindi nakikialam ang pamilya ng hari? Nagulat si Robin, alam niya na ang digmaang panloob ay nakamamatay sa isang bansa. Sa pananaw nila, hindi masama ang panloob na digmaan hanggat kontrolado ang lawak ng labanan at kung ang mga pamilya ay nangangakong kalimutan ang kanilang galit at magkaisa sakaling may panlabas na banta, pinananatili nitong alerto ang mga maharlikang pamilya at patuloy na naghahanap ng lakas, na nagpapalakas sa kaharian bilang kabuuan. Hindi ba't ganoon din ang iniisip mo, Ginoong Henyo? Pinaikot ni Mila ang kanyang mga mata kay Robin. Walang masabi si Robin sa sinabi niya. Totoo, kung lahat ng pamilya at pangunahing puwersa ay laging handa para sa digmaan, ito'y magpapalakas sa militar ng bansa at magiging mahirap pasukin ang depensa nito. Ngunit, sa kabilang banda, hindi ba ito magpapahina sa pamilya sa loob ng mahabang panahon, na susunog ang yaman sa walang kabuluhang digmaan sa halip na sa sariling paglago, at nagpapahina sa pakiramdam ng pagiging kabilang sa kaharian? Hindi maunawaan ni Robin ang kanilang pananaw, ang magkaroon ng malakas ngunit panloob na nagkakawatak-watak na bansa ay hindi kailanman maganda. Maaaring akitin ng isa sa mga kalapit na kaharian ang isa sa mas malaking pamilya, at madali lamang ito dahil ang mga pamilya ay nakamit ang kanilang mga lupa sa kanilang sariling pagsisikap, hindi nila mararamdaman na nagtataksil sila kung gagawin ito.
Gayunpaman, naiintindihan ko ba mula sa iyo na kasalukuyang nasa digmaan ang pamilyang Burton. Laging ganoon, nawalan sila ng malaking bahagi ng lupa mga 10 taon na ang nakalilipas sa isang marquis sa tabi nila. Napakasakit ng pagkatalo na halos maibaba sila mula sa earldom sa Visconti, pero pinangunahan ni Patriarch Brian ang malaking hukbo sa isang mapanganib na operasyon upang mabawi ang bahagi ng lupa. Ilang libo sa iyong mga pinsan ang namatay noon, ngunit sa huli, nagawa ng mga Burton na mabawi ang sapat na bahagi ng lupa upang mapanatili ang titulong Earl. Mas masama ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko, hindi na nakapagtataka kung bakit napakalaking pagdiriwang para kay Caesar. Napabuntong hininga si Robin, kaya, ano ang nangyari pagkatapos ng bangkit? Walang masyadong kapanapanabak, sinimulan ni Caesar na hamunin ang mga katulad niyang antas sa dukado ng Alton, at nang talunin niya silang lahat, nagsimula siyang maglakbay sa iba pang dukado upang talunin ang lahat ng henyo sa kanyang antas. Nang matapos niya iyon, nagsimula siyang hamunin ang mga nasa mas mataas na antas, 2 antas pataas. Kasalukuyan, itinuturing si Caesar na parang Diyos sa loob ng pamilyang Burton. Sa tingin ko nasa dukado ng Stanley siya ngayon upang labanan ang isa sa kanilang mga henyo sa antas 10. Haha, lahat ng ito at wala ring kapanapanabik. Nakaramdam si Robin ng pride sa narinig, marahil dahil anak niya ito na nagpalakas sa kanya mula pagkabata, o marahil dahil siya ang nagbigay sa kanya ng lakas, o pareho. Nakita ko mismo ang pag-atake noong araw na iyon. Walang tao o hayop ang makakahadlang sa puting apoy sa parehong antas. Sinumang humarap dito na mas mababa ng kahit 2 antas ay para bang nag-aanyaya ng pang-iinsulto. Umiling si Mila, tapos ay lumapit kay Robin, ipinakita ang kanyang malaking dibdib, hindi mo pa babalak ipasa sa akin ang white flame technique. Hindi ako magiging sakam sa iyo. Oh, hindi rin ito masama, magtrabaho bilang katulong sa akin ng 20 taon at sisiguraduhin kung iisipin ko ito ng seryoso, natawa si Robin. Sok alternasyon panaginip mo lang. Bumalik sa dati niyang posisyon si Mila, tumingin sa bintana. Tumawa si Robin ngunit hindi na muling nag-usap tungkol dito. Nakapagpatayo na si Mila ng kanyang mga pillar sa antas 11 at 21 gamit ang Fire Shard Secondary Law. Isa ito sa pinakasikat na secondary law technique sa mga maharlika ng kaharian ng Black Sun. Hindi ito ang pinakamalakas o pinakamahusay na secondary law, pero limitado ang mga pagpipilian. Ang bilang ng mga natuklasang batas ay hindi marami mas mababa sa 1,000 at karamihan sa mga nakatuklas ng batas ay ginawang eksklusibo ito sa kanilang pamilya o tagasunod. May ilan ding nag-anunsyo ng kanilang natuklasang batas at ginamit ito sa publiko, ngunit hindi gumawa ng law cultivation technique para sa mga susunod na henerasyon. May iba na nakumpleto ang law cultivation technique, ngunit namatay bago ito maikalat, kaya namatay din ang technique kasama nila. Sa praktika, kakaunti lamang ang mga available na law cultivation techniques. Lalo na yung na-research na hanggang level 2 o 3 tulad ng Fire Shards Law Cultivation Technique. Sa kahit anong kaharian, maaaring mabilang sa isang kamay ang may ganito. May hinahanap ka ba dito? Pagkalipas ng ilang minutong katahimikan, tanong ni Robin. Wala, libre lang ako kaya dumating. Malay mo, may makita ako na makakatulong sa pag-abot ng susunod na level. May makakatulong sa pag-abot ng level 25. Mukhang mataas ang inaasahan mo para sa auction, nagkaroon ng seryosong ekspresyon si Robin sa tinitingnan ng ibebenta. Panipi tuldok. Ha? Paano mo nalaman na level 24 ako? Hindi naman inanunsyo, at ang sinabi ko lang sa iyo kanina ay nasa Saint Intermediate level ako. Namangha si Mila, ang ekspresyon ng middle levels ay mula level 24 hanggang 27. Putang ina. Itigil mo na ang pag-iisip sa akin bilang normal na tao. Diyos ko. Kabanata 37. Ikaw. Galit na galit si Mila sa pagkakataong ito, hindi alam ng matandang ito kung paano tretuhin ang mga babae. May gumagalaw sa entablado, sa tingin ko magsisimula na ang auction, walang pakialam si Robin sa galit na Leones sa tabi niya. Nakita ito ni Mila, umungol siya at bumalik sa kanyang karaniwang kalmadong anyo.
Mga Ginoo at Ginang, maligayang pagdating. Kung ito ang unang beses ninyong bumisita, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili, ako si Lina. Binabati ko kayo at pinasasalamatan sa inyong pagdating ngayong araw. Tinitiyak ko sa inyo na hindi masasayang ang inyong oras. Isang napakagandang babae na may sexing kasuotan ang nag-anunsyo habang papunta sa gitna ng entablado. Sa isang iglap, natukoy ni Robin na nasa antas 15 siya, isang napakagandang antas kahit sa buong mundo, hindi siya basta-basta maganda lang. Alam ko na abala kayong lahat, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo pahihintulutang maghintay ng matagal. Magsisimula tayo sa auction ngayong araw gamit ang pirasong ito, gintong baluti mula sa panahon bago pa ang mga kaharian. Matibay pa ito at magandang idagdag sa koleksyon ng sinumang collector ng anti-gang bagay. Ipinakita ni Lina ang ilang babae na nagtutulak ng kariton na may bahagyang sira na gintong baluti. 800 gintong barya, 1,000 gintong barya, 1,050 barya. Dumaragdag ang presyo ng baluti, sa huli umabot sa 1,700 gintong barya, na ikinagulat ni Robin. Ito lang junk. Kung tunawin ang baluti, hindi lalagpas sa 100 gintong barya ang laman nitong ginto. Bakit may bibili nito ng ganitong presyo? Napaka-praktikal mo, ang negosyanteng bumili nito ay madali lang maibenta ito ng higit sa 2,000 barya. Magandang dagdag ito sa opisina ng sinumang may katamtamang ranggo, sagot ni Mila. Naalala ni Robin ang opisina ng patriarka, puno rin ito ng mga ulo ng bihirang hayop at mga anti-gang bagay. Noon, iniisip kong ang patriarka mismo ang pumatay sa mga hayop at nahanap ang mga anti-gang iyon, ang matanda pala ay binili lang gamit ang napakalaking halaga. Hindi pa rin makalimot si Robin sa baluti at sa presyo nito. Lumabas ang isa pang katulad na bagay, at sunod-sunod pang lumabas, hanggang ngayon puro anti-gang kagamitan at ulo ng bihirang hayop ang binibenta. Ang mga tao ba ito ay may sobra-sobrang pera at hindi alam kung saan gagastusin, o wala lang talagang ibang bibilhin? Okay, tapos na ang bahagi ng anti-gang bagay, magsisimula na tayo sa auction ng mga sandata, handa na ba kayo? Bungad ni Lina na may matamis na tawa. Ano man ang ibenta mo, susubukan kong bilhin, Lina, hangad ko lang na balang araw ay bibilhin mo rin ang puso ko alternasyon sabi ng isa sa mga kabataang lalaki, na nagpasabog ng tawa sa buong bulwagan. Alam ng lahat na biro lang ito, hindi maaabot ang puso ni Lina. Hehe, baka kung mas marami kang bibili, mag-iisip rin ako, tumawa si Lina. Okay, magsisimula tayo sa auction gamit ang isang broadsword na gawa ng pinakamahusay na panday sa Stanley County kamakailan, pinaghirapan naming makuha ito, kaya sana mabigyan ninyo ng karampatang presyo, sisimulan natin sa 300 gintong barya. Pumasok ang ilang babae na nagtutulak ng kariton na may broadsword, humigit kumulang 6 na talampakan ang haba kasama ang hawakan, may kaakit-akit na disenyo sa talim, at may larawan ng umaatungal na leon sa dulo ng hawakan. 320 gintong barya, sigaw ng isa matapos madazzle sa hitsura ng espada. 380 barya, akin na ang espada. Habang nakaupo sa itaas, tinitingnan pa rin ni Robin ang espada gamit ang Eye of Truth. Ang espada na ito ay gawa sa parehong material tulad ng halberd ni Caesar, at hindi man lang aabot sa 1/4 ng opening price ang halberd. Oh! May matalas na mata ka rin sa raw materials. Basta, karamihan ng mataas na kalidad na sandata ay gawa sa parehong sangkap, pinakintab na metal para sa talim at pinanday na kahoy para sa hawakan, ano pa ang magagamit nila? Ito ang dalawang pinakamahusay na opsyon. Ang talagang nag-iiba ay ang dami ng mga sangkap sa bawat sandata, ang hugis ng sandata, kung may dekorasyon tulad ng gintong baluti, at kung sino ang gumawa ng espada. Mas kilala ang panday, mas mahal ang kanyang likha, paliwanag ni Mila. Sumali rin siya sa bidding, 420 barya. Ngunit mabilis itong nalampasan, lahat ng naruroon ay mataas na ranggong noble, malalaking mga ngalakal, o makapangyarihang saint. Sa wakas, umabot sa 700 gintong barya ang presyo ng espada. So ang ibig mong sabihin, lahat ng mataas na kalidad na sandata ay teknikal na pareho lang,
Ang pinagkaiba lang ay pangalan ng panday at dekorasyon. Ganun nga, tumango si Mila. Nakita rin ni Robin na totoong tama ang sinabi ni Mila nang makakita siya ng ilang sandata na binibenta ng napakataas na presyo, pareho lang ang material at ang pinagkaiba lang ay ang hugis. Lalo na ang isang sibat na binibenta ng 1,300 gintong bariya dahil sa dragon shape na hawakan at medyo mas mahaba kaysa sa karaniwan. Parang ang dami nilang pera at hindi alam kung saan gagastusin. Siguradong magagamit ko ito ng maayos. Evil smile ang lumabas sa mukha ni Robin. Nako, hindi ako komportable sa ngiting iyon, umiwas si Mila. Haha, karangalan na ginawa kong saint hindi komportable, tawa ni Robin. Panipi tuldok. Hindi mo pa nasasabi sa akin, ano ba ang hinahanap mo sa tindahan na iyong nakita na sarado, at bakit ka nandito? Hindi ko iniisip na lalakad ka ng walang layunin. Gumawa ako ng maliit na bagay at gusto kong malaman ang presyo nito sa tindero. Pero nang marinig ko ang tungkol sa auction, naisip kong ito ang pinakamagandang lugar para malaman ang totoong halaga ng aking ginawa, sabi ni Robin na parang walang kahalaga. Gumawa ka ng bago. Ano ito? Ipakita mo na. Mabilis na nagbukas ng mata si Mila at lumapit kay Robin. Nakita niya mismo ang Fire Talisman at Scissors White Flame, kahit anong lumalabas mula sa batang ito ay hindi normal. Okay. Inabot ni Robin ang isang bote kay Mila. Buksan ito agad ni Mila at sinuri. Nandoon ang 9 na pil na may kakaibang amoy, bawat isa ay may nakadrawing na utak at may numero sa loob. Ang pagmamarka sa 9 ay mula 1 hanggang 3 lamang. Ang amoy na ito, Spirit Revitalizing Pil. Namangha si Mila, alam niya ang mga pil na ito at madalas niyang gamitin noong kabataan. Nagmodify lang ako ng kaunti, tulad ng ginawa ko sa rabbit skin alternation, sagot ni Robin. Ano ba ang epekto ng pil na ito? Kung iinuman mo ang may number 3, malalaman mo, shrug ni Robin. Pero kapag ininom mo, ihanda mong i-auction ang pil gamit ang pangalan mo. Hindi nagatubiling inumin ni Mila ang pil, at agad nag-focus sa pagtunaw. Alam ni Robin na kung sapat ang kalidad ng pil para i-auction sa ganitong lugar. Hindi ito ordinaryo. Bumalik si Robin sa pag-focus sa auction, patuloy pa rin sa pagbebenta ng sandata at baluti. Naalala niya na siya lang ang bumili kay Caesar ng 2 halberd, 2 long daggers para kay Theo, at 1 light sword para kay Pian, lahat mataas na kalidad. Laging mataas ang demand para sa mataas na kalidad na sandata, at dumarami ang potential buyers araw-araw sa pagdating ng mga anak ng noble. Marahil kung, isang sigaw mula kay Mila ang ikinagulat ni Robin na muntik na siyang mahulog sa upuan. Ano ba ang nangyari sa iyo, babae? Ano ba ang nangyari sa akin? Ako, alam mo ba ang halaga ng pil na ito? Kabanata 38. Siyempre hindi ko alam ang halaga nito. Bakit mo iniisip na nandito ako? Napatingin si Robin sa kanya nang may pagtataka. Ang pil na ito, pakiramdam ko mas nakatutok ako at mas malinaw ang isip ko, kung hindi ako nagkakamali. Maaari ba akong manatiling gising ng 5 araw na mas matagal kaysa sa normal? Habang mas sinusuri ni Mila ang nangyari sa kanyang katawan, mas lalo siyang naiintriga. Ang pil ay naglalaman ng pattern ng isang secondary law na natuklasan ni Robin noong una niyang panahon sa Beast Zone. Napakakapakipakinabang ng batas na ito sa kanyang pananaliksik, kaya tinutukan niya ito at natapos ang unang antas nito, at lalo pang napaunlad matapos matuklasan ang law of truth. Ang ideya ng paggawa ng pil na ito ay dumating sa kanya nang una niyang makita ang Spirit Revitalizing Pil at malaman ang presyo nito, kaya sinabi niya sa sarili, kung balak ng mga tao rito na bilhin ang crab na ito sa napakataas na halaga, mas mabuti pang ibigay nila ito sa akin para mas umunlad ang aking pananaliksik. Kaya't nagpasya siyang gumawa ng Spirit Revitalizing Pil na mas malakas kaysa sa kasalukuyang isa sa pamamagitan ng pagsasama ng Secondary Blood Impulse Law pattern sa orihinal na pil. Ang epekto ng pil ay tila simple, ngunit kahit sinong cultivator na nagnanais umangat sa mas mataas na antas ay alam ang kahalagahan nito, ito ay isang milagro. Habang tumataas ang antas ng cultivator, mas mataas ang aktibidad ng utak at enerhiya, at mas mahaba ang kanilang pananatiling gising.
Ngunit normal pa rin sa mga tao na matulog, ito ay mula sa mga batas ng kalikasan at hindi maiiwasan, gaano man kalakas ang isang tao. Kahit isang babaeng tulad ni Mila na kayang manatiling gising ng humigit kumulang 20 araw ay kalaunan ay kailangang matulog, o baka mawalan siya ng malay. Ngunit ito rin ang isa sa pinakamalaking takot ng bawat cultivator. Ilang beses nang nag-training si Mila sa seclusion ng 20 araw at malapit ng buuin ang ika-25 na antas, ngunit unti-unti niyang nawawala ang focus sa mga huling araw at pinipilit na itigil ang kanyang practice para makatulog. Ang problemang ito ay maaaring malampasan sa pamamagitan ng paulit-ulit na proseso sa mahabang panahon upang masanay at mabawasan ang oras ng breakthrough, na maaaring tumagal ng 10 taon, marahil higit pa. Ngunit kung mayroon siyang pill na ito para tulungan siya. Sa palagay ko tama iyon, magkano sa tingin mo ang halaga ng pill? Tanong ni Robin habang bumabalik sa pagmamasid sa mga armas at sinusubukang alalahanin ang kanyang mga naunang ideya. Hinampas ni Mila ang kanyang ulo. Ano ba yan ginagawa mo? Sigaw ni Robin. Huwag kang magpanggap na para kang gumawa lang ng candy. Ito ay revolusyon sa mundo ng cultivation, maaari talaga akong maabot ang ika-25 na antas. Maaari ka bang mag-focus sa akin sandali? Itanong mo na lang ang gusto mo. Sinimula ni Robin na dahan-daang haplosan ang bahagi ng kanyang ulo na hinampas. Sabihin mo sa akin ang higit pa tungkol sa mga pill, may nakalimutan ba akong tukuyin? Ano ang sikreto sa likod ng mga numero sa pill? Masigasig na naghihintay si Mila ng sagot. Nakuha mo na ang lahat, ang problema lang ay mas magiging epektibo ito sa mas mababang antas kaysa sa sumusunod. Ibig kong sabihin, kung ikaw ay nasa level 23, halimbawa, makakakuha ka ng halos kalahating dagdag na araw ng gising at focus. May isa pang tip, pagkatapos ng epekto ng pill maaari kang uminom ng isa pa, ngunit magbibigay lang ito ng isang dagdag na araw, kailangan mo pa ring matulog pagkatapos. Pagkatapos matulog, mawawala ang pill sa katawan mo at kapag nagising ka maaari mo itong gamitin muli, ang una ay magbibigay ng 5 araw ng walang problema. Tungkol naman sa mga numero, ito ay para matukoy ang antas ng epekto, ang may number 1 ay para sa mga nasa ilalim ng level 11, number 2 para sa mga knights na mababa sa level 21, at syempre, ang number 3 gaya ng ininom mo ay para sa mga saints. May epekto ba kung ang isang tao sa ika-10 antas ay uminom ng 3rd level pill, halimbawa? Tanong ko kay Mila na puno ng interes. Hindi, magbibigay lang ito ng ilang araw ng gising, ngunit sayang lang gamitin sa kanila, ang level 3 ay napakakapagod na obra maestra. At hindi ko intensyon na ibenta ito ng mura. Bibilhin ko lahat sa iyo. Lahat. Itakda mo na lang ang presyo at sa iyo na ang lahat, madali ang sabi ni Mila. Huwag kalimutan ang kondisyon na pinayag mo bago mo ininom ang pill, itinuturo ni Robin ang auction stage. May dahilan pa ba? Bibilhin ko na sa iyo, at babayaran ko rin ang pill na ininom ko. Totoong nag-aalala si Mila na mawalan ng kahit isa sa mga pill. Gusto kong malaman ang aktwal na presyo sa pamamagitan ng auction, hindi ito ang huling batch na gagawin ko, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang ipakilala ang aking likha sa mga potensyal na mamimili para sa mga susunod na batch. Tumaas ang balikat ni Robin, tinanggihan ang kanyang argumento. Paano kung i-auction mo ang isa sa bawat antas, ngunit ang natitirang 5 ay sa akin? Babayaran ko ang huling presyo na naitatag para sa bawat antas. Patas rin iyon? Mabuti kang bata at karapat-dapat sa espesyal na trato, sabi ni Robin habang abot sa pisngi niya si Mila, naghahanda sa isang sampal o galit na sigaw, ngunit nagulat siya nang maabot lang niya ang pisngi at hinagod ito, at ang reaksyon ni Mila ay isang simpleng, at tumingin sa bintana. Mukhang nagsisimula na akong ituring bilang pantay ang batang ito, natawa siya sa isip. Nagpatuloy ang auction ng iba't ibang armas ng humigit kumulang 1 oras bago inanunsyo ni Lina ang pagtatapos nito. Salamat sa inyong sigasig ngayong araw, lahat ay nabenta sa makatwirang presyo. Ngayon ay magpatuloy tayo sa auction ng mga bihirang carcass ng beast. Sandali.
Isang babae ang sumigaw mula sa isa sa mga private room, dahilan upang lahat ay tumingin. "Oh, Lady Mila Bradley, paano po namin kayo matutulungan?" Napansin ni Lena ang room at ngumiti ng sweet. "May nais akong i-auction ngayon, sa palagay ko magugustuhan ito ng mga dadalo. Siguradong hindi po magrereklamo ang mga bisita, di ba?" Tumayo si Mila at lumapit sa malaking bintana ng kanyang kwarto. "Haha, Lady Mila, simple lang po ang request na ito, syempre, hindi po kami magrereklamo. Gusto kong makita kung ano ang nais ipakita ni Lady Mila." Sumang-ayon ang mga bisita isa-isa hanggang sa sinabi ni Lina, "Bagamat dapat maipasa ang auction items bago magsimula, gagawin namin ang exception para sa inyo ngayon, ano po ang nais ninyong ibenta?" Ito, inabot ni Mila ang 3 beads sa pagitan ng kanyang magagandang daliri. "Kill." Kinaikit ni Lina ang kanyang mga mata, dahil sa pangkalahatan, wala pang malaking impluwensya ang pill industry sa mga makapangyarihan, kaya medyo mura pa ito. "Ano ang katangian ng mga pill na ito?" Tanong ng isa sa mga pangunahing merchants, isang saint din na may malaking tindahan ng pill, na nagulat sa hitsura ng mga ito sa auction. "Sana pakinggan ninyo ang aking paliwanag dahil isang beses ko lang ito sasabihin. Sa totoo lang, nais ko sanang itago ang mga ito para sa sarili ko, ngunit ibebenta ko para sa kapakinabangan ng gumawa nito." Medyo bastos ang salita ni Mila, hindi talaga niya nais ibenta kahit isa, ngunit hindi nito nakuha ang inaasahang epekto, sa halip, mas naging interesado ang mga bisita. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, "Ito ang mga spirit revitalizing pills, ngunit binago, ang may number 1 ay makapagbibigay sa isang tao sa ilalim ng level 11 ng 5 araw dagdag o bawas ng focus at gising, ngunit bago pa niya matapos, ni-interrupt siya ng mga tao. "Ano? Oh my, kung kay aking anak ito, makakaligtas siya sa mga humahabol na salbaheng iyon sa loob ng 7 araw dahil sa sobrang pagod. Totoo ba ang sinasabi mo?" Iyan ay, kamangha-mangha. Maraming salamat po sa pagsubaybay, huwag kalimutang mag-subscribe kaibigan, walang bayad yan, supportan nyo na rin sa aking munting channel Tinagalog Novela. Kabanata 39, hindi man ipinakilala ni Mila ang natitirang mga pill, ang bulwagan ay parang sesabog na sa sigawan ng mga tao. Ni Robin ay hindi niya inasahan ang ganitong reaksyon, kahit sa kanyang pinakamalupit na pangarap. Lahat ng naruroon ay mga elite ng lipunan. Ang pill para sa mga nasa ilalim ng level 11 ay tiyak na hindi gagana sa karamihan sa kanila. Hindi niya alam kung ito ay reaksyon sa pill mismo, o dahil naramdaman nila na ang industriya ng pill ay nakagawa ng malaking hakbang pasulong. Pakikilos ng kalmado. Sigaw ni Lina at gumawa ng galaw sa mga tao upang umupo, pagkatapos ay tiningnan si Mila ng sabik. "Lady Mila, hindi ko inasahan na mayroon kang ganitong bihirang kayamanan. Mayroon ka bang tiyak na panimulang presyo para dito?" Hindi ko pa nga natatapos magsalita. Ang may number 1 ay para sa mga cultivator sa ilalim ng level 11, at ang number 2 ay may parehong epekto para sa mga knight sa pagitan ng level 11 at 20, paliwanag ni Mila. "Ano? Ang ilan sa mga dumalo ay hindi nakapagpigil at mabilis na tumayo muli, isa pang malakas na alon ng reaksyon ang paparating. Huwag ninyo akong putulin. Ang pill na may number 3 ay may parehong bisa para sa mga saints sa pagitan ng level 21 at 30. Iyon na, maaari na kayong magsimula sa inyong sigawan." Sa wakas, huminga si Mila, nasiyahan na natupad niya ang kanyang pangako. Ngunit sa halip na sumigaw ang lahat, namutla lamang ang bulwagan sa katahimikan. Nang tumingin siya pababa, nakita niya ang mga tao na nakatitig sa kanya na parang sila'y tinamaan ng kidlat. Nakabuka ang bibig, ilan ay sinubukang magsalita pero wala ni isang salita ang lumabas. Sa huli, isang saint ang nagtipon ng lakas ng loob, ilang araw ng pagkamulat at pagiging matalim, para sa isang saint. Posible ba iyon? Ito ang tanong na nais ipahayag ng lahat ng naruroon. Pinapangako ko sa inyo lahat ito, at ako ang mananagot sa bawat salitang sinabi ko. Sinubukan ko ang number 3 pill mismo, wika ni Mila. Ano pa ang hinihintay natin? Lady Mila, pakibigay na ang mga pill, magsimula na tayo sa auction para sa pill number 3 agad.
Malakas na sigaw mula sa isang pribadong silid. Hindi pwede. Lady Lena, humihiling ako ng kalahating oras bago magsimula. Wala pa akong sapat na ginto. Mabilis na sabi ng isa mula sa isang pribadong silid bago ibigay ni Mila ang kanyang pahintulot. Tama iyon, ako rin ay humihiling ng timeout, hindi ko nadala ang sapat para dito. At kailangan ko pang tawagin ang aking master. Nang marinig ito ni Lina, naunawaan niya na ang auction ngayon ay hindi na maituturing na normal, kaya huminga siya at nagpahayag. Ito ay isang hindi inaasahang pangyayari, at kaya susundin ko ang inyong kagustuhan. Ang auction ay hihinto ng 1 oras, pagkatapos ay direktang magsisimula ang bidding sa number 3 pile. Habang natapos ang kanyang mga salita, karamihan sa mga naroroon ay nagsimulang lumabas ng paisa-isa, ilan ay pupunta para kumuha ng dagdag na ginto, ilan ay manghihiram, at syempre ang mga maliliit na mga ngalakal at kinatawan ay pupunta para tawagin ang kanilang mga master. Tumingin si Mila kay Robin ng galit at sabi, masaya ka na ba ngayon? Ahem, ano ang masasabi ko? Bahagyan itong lumampas ang aking inaasahan. Tumigil ka sa pagpukaw ng aking galit. Literal na nagbebenta ka ng kayamanang nagpapataas ng tsansa na maabot ang mas mataas na level. Ang cultivation sa level pagkatapos ng 20 ay napakahirap, lahat ng saints ay kailangang maghintay ng dekada bago magkaroon ng tamang pagkakataon. Ano sa palagay mo ang magiging reaksyon nila? Tumawa si Robin, pagkatapos ay bumalik sa pagtutok sa bulwagan at pakinggan ang mga pag-uusap ng mga natitirang nakaupo hanggang sa mabilis na lumipas ang oras. Ang bulwagan, na dating puno, ngayon ay wala ng puwang. Ang auction house mismo ay nagpadala ng mga agarang paanyaya sa mga hindi nakadalo, at sila'y dumating din. Kahihiyan, cough cough. Ako si Lina, ipinagmamalaki kong narito ngayon upang pangunahan ang auction na ito na magiging makasaysayan. Ang susunod nating item ay mga peel, partikular na 3 peel na hindi pa lumalabas sa kasaysayan. Karaniwan ay sisimulan ko sa pinakamahina, ngunit alam kong kalahati sa inyo ay susubukang patayin ako kung gagawin ko iyon hehe, kaya sisimulan ko na agad sa number 3 peel. Gentlemen, walang minimum, ipagpasya na ninyo ang halaga, maaari nang magsimula. 10,000 gintong barya. Nagulat si Robin sa bilang na iyon, ito lamang ang panimulang presyo, napakakumikitang negosyo ang peel. 13,000 gintong barya. 14,000. Nagpatuloy ang bidding ng ilang minuto hanggang sa marinig ang 55,000 gintong barya. 55,000, arg, hindi ko afford ito. Diyos ko, hindi ko naipon ang sapat na ginto sa loob ng 1 oras. Sa wakas, namutla ang bulwagan matapos ang huling bid, hanggang sa may nag-atubiling boses na nagsabi, 60,000. Nang marinig ni Lina ito, halos tumalon siya sa tuwa. Ngayon ay mayroon tayong bid na 60,000 gintong barya mula sa isang pribadong silid, may mas mataas pa ba? Ngunit walang sumagot, lahat ay nagtinginan at umiling sa kawalan ng magawa. Pangalawang tawag, naging tahimik ang mga side discussions at tinanggap na ng mga naruroon ang realidad. Ang number 3 peel ay may bagong may-ari na. Pangatlong tawag, na ibenta sa master sa pribadong silid bulang. 37. Anunsyo ni Lena nang may malaking ngiti, isang malaking pangyayari ito. Hahaha, matagal na akong naipit sa level 29, hindi ko inasahan na makakahanap ako ng paraan upang madagdagan ang aking tsansa ngayon. Mukhang itinakda ng langit ang aking pagdating sa duchy na ito. Malakas na tawa mula sa pribadong silid bulang. 37, Lady Mila Bradley, malaking bahagi ng aking personal na ipon ang naubos. Nakuha ko lang ang peel na ito dahil ibinenta mo ito sa iyong pananagutan. Pero maaari ko bang malaman kung saan ito nagmula? Lahat ng dumalo ay tumingin kay Mila, naghihintay ng sagot. Habang si Mila mismo ay tumingin kay Robin, na umiling sa kanya, tumayo siya at lumapit sa bintana. Pasensya na, hindi ko maaaring ibunyag ang lumikha nito, ayaw niyang makilala pa. Masasabi ko lang na kilala ko siya ng personal at marahil hindi ito ang huling pagkakataon na makikita ninyo ang ganitong klase ng peel. Mahusay. Malakas ang sigawan mula sa ibaba matapos marinig ang salita ni Mila.
sapat na ang pangakong iyon para sa kanila. Hehe, inaabangan ko ang iba pang gawa ng nakatagong henyo na iyon. Ito ang huling sinabi ng bagong may-ari ng PIL, mabilis niyang binayaran ang PIL at agad na umalis. Nagpatuloy ang auction para sa iba pang 2 PIL, bagamat hindi kasing init ng number 3 PIL. Nais pa rin ng lahat na makakuha kahit bilang souvenir. Ito ang unang batch ng ganitong uri sa kasaysayan, isang tunay na revolusyon sa alchemy. Ano pa ang magiging mas mahusay na anti-gang bagay? Sa huli, ang number 2 PIL ay naibenta sa 11,000 gintong barya at ang number 1 PIL sa 1,050 gintong barya. Kabanata 40. Nakaraang kabanata, susunod na kabanata. Gitling gitling gitling. Hindi alam ni Robin ang sasabihin, ang mga presyong ito at ang kasigasigan ng mga bumibili ng kanyang mga PIL ay lumampas sa kanyang pinakamalakas na pangarap. Ano kaya ang mangyayari kung makakalikha ako ng PIL na magpapahaba ng buhay, o direktang magpapataas ng tsansa ng tagumpay? Bumalik ang kanyang alaala sa mga salita ng all-seeing God na ang planetang ito ay baguhan pa at na hindi niya dapat sirain ang planeta at dapat mag-iwan ng bagay para sa susunod na henerasyon. Kaya ito pala ang gawain ng mga naglalakad sa landas ng katotohanan. Pagpapaunlad ng planeta. Ngayon lang naunawaan ni Robin ng buo ang mga salita ng all-seeing God. Hoy, ano ang iniisip mo? Iniisip mo ba kung paano gagastusin ang bagong yaman mo? Biro ni Mila mula sa gilid. Sa totoo lang, ito ang pangalawang dahilan ng aking munting lakad ngayon, para gastusin ang ilang barya. Marami na akong pera mula sa pagbebenta ng fire talismans nitong mga nakaraang buwan, kaya wala akong dahilan para pigilan ang sarili. Gusto kong bumili ng mga balat ng hayop sa iba't ibang antas, at mga halaman na may katangian ng apoy, dilim, o hangin. Sa karanasan ni Robin, napag-alaman niya na ang kapangyarihan ng talismans ay nakabatay sa 2 bagay, una, kung ano ang nakasulat dito, at pangalawa, kung ano ang isinulat kasama nito. Ang nakasulat dito ay malinaw na pagkatapos subukan ang balat ng pulang kuneho, kitang-kita ang malaking pagtaas ng lakas ng ginamit niya ang balat ng halimaw na may kaugnayan sa espiritu ng apoy, higit pa sa papel lamang. Kaya ano kaya ang mangyayari kung gagamitin niya ang balat ng mas makapangyarihang halimaw? Kaya mula sa simula, pinili ni Robin na iguhit ang pattern sa Spirit Revitalizing Pill dahil naglalaman ito ng katulad na elemento sa batas na sinusubukan niyang iguhit sa pattern nito. Iniisip iyon, kung makakagawa ako ng mas makapangyarihang hilaw na pill, hindi ba mas maipapakita nito ang bisa ng aking mga pattern? Hindi alternasyon para pa rin ito sa hinaharap. Wala itong kinalaman sa pattern kundi sa alchemy, at sa kasalukuyan, nahihirapan ang industriya ng pill, at napakahirap gumawa ng mas mahusay na hilaw na pill. Ngunit sino ang nakakaalam, maaaring magbago ito matapos ang revolusyon na inihayag ni Rubin ngayon. Pangalawa, kung ano ang gagamitin sa pagguhit ng pattern, una, normal na tinta ang gamit ni Robin sa papel ngunit hindi gaanong nagpakita ng lakas. Kahit na ginamit niya ang normal na tinta sa balat ng kuneho, halos pantay lang sa level 3 explosion ang lakas na nagawa. Ngunit nang ginamit niya ang abu mula sa pagsunog ng ilang balat, ipinakita nito ang kapangyarihan ng level 6 explosion. Ang pattern ng mga pill ay ginuhit rin gamit ang abu mula sa pagsunog ng isa sa mga pill. Ito ang dahilan kung bakit binawasan niya mula 10 pill na binili sa tindahan Tonggang Sham. Malinaw na ang pag-upgrade ng 2 bahagi na ito ang susi sa pagpapataas ng bisa. Siyempre, may kaugnayan din ang pagkaubos ng kaluluwa mula sa pagguhit ng pattern, ngunit ito ay nakabatay sa natural na talento ng mismong artist at hindi pa niya natagpuan ang solusyon para dito. Balat, halaman. Plano mo bang gumawa ng bagong bagay gamit ang mga ito? Kumislap ang mga mata ni Mila, excited sa anumang ilalabas ni Robin. Tama, hoy, hindi pa tapos ang auction. Bakit hindi mo tulungan akong bilhin ng mga magagandang balat gamit ang pangalan mo at ipadala sa aking tirahan sa institusyon? Pwede mong ibawas ang presyo sa utang mo sa akin. Matapos niyang uminom ng number 3 pill at bilhin ang iba, malaki na ang utang ni Mila kay Robin, sobra na. Sige, gagawin ko ito para sa'yo, tandaan mo lang ipakita sa akin ang anumang imbento mo muna.
Haha sige alternasyon, natawa si Robin at tumayo, nakuha ko na ang gusto ko sa auction, panahon na para bumalik sa trabaho. Ako ang bahala sa iba, salamat ng maaga. Tumango si Mila at tinutukan ang likod ni Robin hanggang sa siya'y mawala sa paningin, at nanatili sa bakanteng pasilyo pagkatapos umalis si Robin, masaya siya, masaya na hindi maikling pananaw ang kanya at ng kanyang ama, gumawa sila ng tamang desisyon, ang taong ito ay maaaring baguhin ang mundo. Gitling. Tumigil si Robin matapos lumabas ng auction hall at lumingon dito sabay ngiti, ipinagmamalaki mo ba ang master mo, Theo? Haha, alam mo, ang mga ganitong shit pills ay hindi man lang kasing ganda sa ibang lumang planeta. Hindi man lang talaga pills, basta edible talisman lang. Arg, halos naiiyak ako, binento ko ang 20 gold coins na pill sa halagang 60,000 gold coins. Alam ni Theo na kausap ni Robin ang sarili, pero kung makapagsalita siya, sasabihin niya na talagang ipinagmamalaki niya, at ang henyo ng master na tumaas ang halaga ng pill mula 20 hanggang 60,000. Ganun na lang alternasyon ang dagdag 180k gold coins na iyon ay sapat na para sa gastos sa research sa ilang panahon, siguraduhin kong ang susunod na auction ay karapat-dapat. Sa wakas tinutukan niya ang kanyang mga mata sa labas ng auction hall at nagsimulang maglakad patungo sa House 207. Gitling. Maligayang pagbabalik, kuya, gusto mo ba ay ayusin ko ang iyong kwarto para sa susunod na retreat? Nang mapansin niya ang pagdating ni na Robin at Theo, tumakbo si Zara at nagsabi. Alam niya ang lifestyle ni Robin at ang susunod pagkatapos ng munting picnic ay marahil ilang buwan ng pagsisiyasat sa research. Hindi na kailangan, hindi ko planong maghanap ng bagong bata sa oras na ito. Lahat ng mga kalaban ko ay gumiginhawa habang ako'y stuck sa 6th level, palalakasin ko ang sarili sa mga susunod na panahon o baka isipin nilang mahina ang master nila haha. Pinatawa ni Robin si Theo, mahina. Sa antas ng kasalukuyang lakas ko sa Law of Darkness, hindi kita kayang talunin. Talaga, plano ni Robin na palakasin ang sarili, ngunit hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil mas mataas na level ay nagbibigay ng mas magandang focus at kaunting lakas sa kaluluwa. Sa pangkalahatan, malaking tulong ito sa kanyang research. At dahil natulungan na niya sina Cesar, Theo, at Kian, wala siyang dapat alalahanin, maliban kay Zora syempre, pero bata pa siya at pwede pang maghintay alternasyon. Kinabukasan, dumating ang malaking kariton na puno ng iba't ibang uri ng balat at halaman, na kinuha ni Robin at sinimulang subukan ang iba't ibang paraan kung paano pinakamahusay na gamitin ang mga ito pagkatapos ng kanyang araw-araw na training. Lumipas ang 3 linggo at oras na para sa buwan ng delivery ng mga talismans. Ito ang unang pagkakataon na dumalo si Robin sa proseso ng palitan. Hindi siya interesado sa formalities, ngunit sabik siya sa araw na ito. Gusto niyang tanungin ang envoy ng Burton family tungkol kay Cesar sa ngayon. Magandang gabi, maliit na Zara, narito na ako para kunin ang buwanang bahagi ng Burton family. Isang boses mula sa labas ng bahay. Pumasok ka, sabi ni Robin, nagulat ang lalaki sa labas. Ito ang unang beses na marinig niya ang matipuno at lalaking boses sa bahay. Puwed ba? Pagpasok ng kalagitnaang lalaki at nakita si Robin na nakaupo sa sala, sumigaw siya ng malakas, Sir Robin. Hindi ko inasahan na muli kitang makikita sa buhay ko, swerte na ako ang napili ngayong araw. Sa isang tingin, alam ni Robin na nasa 19th level ang lalaki. Maliwanag na malapit siya sa isa sa mga santo ng pamilya. Mukhang pinapahalagahan ng pamilya ang mga talismans na ito, kung hindi sila magtatalaga ng taong ganitong antas para protektahan ito. Pasensya na, Tito, kung hindi kita matandaan. Sabi ni Robin nang may paghingi ng paumanhin. Haha, hindi kailangan, magtataka lang ako kung alam ng henyo at ama ng henyo ang matandang ito, may magagawa ba ako para sa iyo? Dahil bago kami dumating dito, hindi ka namin nakita, kaya nag-alala kami ng kaunti. Ayos lang ako, madalas lang akong abala, pero gusto kong malaman tungkol kay Cesar ngayon, ayos ba siya? Oo, ayos lang siya.
2 linggo na ang nakalipas, pinuksa niya ang 10th level genius ng Stanley Duchy sa harap ng lahat, kinilala na siya bilang number 1 genius sa buong kaharian. Hahaha, talaga namang kailangan kitang pasalamatan, Sir Robin, itinataas mo ang aming ulo sa ulap. Mataas na tawa ng lalaki at proud na sinabi. Mas maayos ito kaysa sa inaasahan ko, parang mataas ang toleransya ng royal family. Sabi mo, may nagtanong o may sumubok makipag-ugnayan kay Caesar mula sa labas ng kaharian. Yan, hindi ko alam kung masasagot nito ang tanong mo, pero gaganapin ang 8 Kingdoms Tournament sa loob ng 5 buwan at inimbitahan si Caesar na lumahok, sabi ng kalagitnaang lalaki ng may pag-aalangan. Please subscribe Tinagalog Novela, libre lang yan kaibigan, konting suporta lang, maraming salamat po.